Hey, what's up mga katingin? Sa dami na nagre-request sa akin, gusto nila makita yung mga big bike natin, garage tour daw. So ngayon gagawin ko na lang, papakita ko sa inyo yung ating sport bike collection. So inahin natin guys dito sa Yamaha R6 2019, galing to kay Red Sweet Potato. Yung exhaust niyan is SC Project. Tapos dito naman tayo sa isa sa favorite natin, the Yamaha R1 na red and white. Special sa akin itong Yamaha R1 to guys kasi naka carrozzeria forged wheels na kulay gold. Tapos naka Akrapovic slip-on exhaust na titanium link pipe and carbon fiber belly pan. So makita niyo yung carrozzeria forged wheels, lapad oh. Mas malapad siya and mas magaan siya kaysa sa stock. Isa sa pinaka-favorite natin, ito yung Honda CBR 1000 RRR 2021. Na kung tawagin din ay Fireblade. Shoutout kay Defy Customs, powder coat natin yan, naging gold na yung mugs niya. Care of Defy Customs. Napakalupit ng mugs niyan. Siyempre naka Akrapovic din siya. Akrapovic carbon slip-on. Mga accessories na ito, meron siyang seat cowl, carbon fiber tank shroud, Bonamici engine guard, and RNG protection, Brembo brakes, electronic suspension na all-ins. Dito naman, yung kakakuha lang natin isang araw to guys. Ito yung S1000 RR na 2018. Ito yung last production ng asymmetrical headlight oh. Yan, yung nagpasikat kay BMW S1000R, yung hindi pantay yung headlight. So very rare na to guys kasi konti lang yung nilabas nila ng 2018 eh. Yung last production. Yung exhaust naman niya is Arrow titanium full system. Tapos yung special dito guys, naka HP forged wheels. Tapos naka Lightech rear sets. Ito naman guys yung BMW S1000 RR yung current generation. So special dito guys, naka Akrapovic titanium full system, electronically controlled suspension din. Tapos naka carbon fiber winglets. Dito naman yung kakakuha natin din nung nakaraan pa, Kawasaki H2, isa sa very rare bike. Actually sa 2015, pero rare pa rin ang mga H2 sa Pilipinas, konti lang kasi to. Lalo yung mga 2015, konti lang yung pinarating nila nito eh. So special dito sa bike na to guys, naka siya oh. Naka H2R winglets carbon fiber. Pag H2R winglets, isang set niya meron sa taas, meron dito sa baba. Yan. Tapos naka Brembo calipers, yung pinaka top of the line. Naka single sided swing arm. Tapos yung exhaust niya, a Van Demon inspired and exhaust. Napakaganda ng tunog nito guys. Electronic steering damper, fully adjustable suspension. Dito meron siyang piton dito yan. Para sa preload, adjustable. Tapos syempre nakalagay dito yung supercharge. And last but not the least, sa ating sport bike collection, itong ZX-10 RSE. So what's amazing dito sa ZX-10 RSE ay tatlo lang nga meron sa Pilipinas. So isa to sa atin, one of three in the Philippines. So yung nagpa-special dito ay meron siyang electronically controlled suspension. Ayun oh, may wire dito. Showa electronically controlled suspension. Naka Brembo caliper din siya. Same ng H2. Siyempre nagpaganda rito, may sticker natin. Meron siyang all-ins, ano? Sumikat yung all-ins na to eh, galing daw ng MotoGP, pero hindi galing MotoGP to. Pero ito ay original all-ins na nagkakahalaga ng mga almost 50k. Tapos naka AIM na TFT dash worth 100,000. Ano, naka gold chain, lightweight sprocket, rear sets, and Arrow titanium full system. Nagbo-blue yung pipe sa lalim. Nagbo-blue. Ang malupit pa sa SE ay meron din siyang Marchesini forged wheels. Ayan. So palatandaan ng Marchesini, manipis. Yun, sobrang nipis nung spoke niya. Kaya sobrang lightweight, sobrang ganda ng performance guys. Siyempre electronic suspension kung saan siya nag-a-adjust. So sa mga tatanong sa akin, ano ba yung top 5 favorite ko? So pakita ko sa inyo yung top 5 favorite ko na sport bike. Ito yung top 7 na lang natin. So ito yung ating 7 sport bike. Ang top 7 ko dito, number 7 is the Kawasaki ZX-10 RSE kasi ang ganda ng comfort ng kanyang suspension. Pero ang di ko nagustuhan dito guys ay medyo ma-vibrate.
Yun, medyo malakas ang kanyang vibration. Sa handlebar, sa foot peg, ramdam eh. So siya yung number 7 para sa akin. And then, the number 6, surprisingly, number 6 sa akin is ito. Itong BMW S1000 RR. At kung bakit, pero forma sa kulay, napakaganda. Sa winglet, sobrang ganda, magaan, malakas. Pero, ang hindi ko nagustuhan sa kanya, may kalakasan din yung vibration. Hindi ko alam eh, mas sensitive ako sa vibration eh. Ayoko yung nanginginig yung kamay ko sa malayong ride. Nakangawit ako. And then, yung pang-5, top 5, is the R6. Yan, ito yung Yamaha R6. So, ganoon din, napaka-forma, mabilis, magaan, pogi. Pero ang napakaganda ng handling sa twisty, sa racetrack. Pero ang cons ko lang sa kanya, ang negative ko lang sa kanya is, ganoon din. At high RPM, medyo mabibrate din siya. So, yun talaga, medyo sensitive ako sa vibration. So, it all comes down now to our top 4. Ang 4 natin, itong BMW S1000 RR 2018. Surprisingly, hindi siya kasing vibrate nitong latest generation. Hindi siya masyado ma-vibrate. And, ang ganda ng tunog, syempre, screamer, BMW. Comfort-wise, comfortable sila parehas. Hindi ka sobrang subsob. Magaan din. Pero meron pa rin siyang konting vibration. Pero hindi na kasing lala nitong current. Meron pa rin konti. So, it all comes down to our top 3, no? Top 3. So, pipiliin ko siguro number 3 ay surprisingly si Honda CBR Triple R. Bakit siya top 3? Kasi unang-una ng mga positive nito, napakaganda ng mags. Stock siya pero napakagaan. Tapos kinulayan pa ng gold ni Defy Customs. Tapos electronic suspension, naka all-ins, naka Brembo brakes. Lahat na ng features napaka high-end, naka TFT. Wala ka nang hanapin dito. Forma napakaganda rin. Kaya lang at high RPM meron pa rin siyang vibration. Magaan, hindi sobrang taas ng seat height, parehas ng dalawang BMW, hindi sobrang taas ng seat height. Friendly sa mga riders pero the vibration ng high RPM nandun pa rin eh. Meron pa rin. So, it all comes down to 2 bikes na lang, no? So, yung top 1 para sa akin, I think, top 2 muna. The top 2 para sa akin, I think it's close silang dalawa eh. H2 tsaka R1 eh. Very close. Pero sa tingin ko, ang pipiliin kong top 1 ay top 2 para sa akin. Very close. Pero I have to put H2 sa number 2 spot dahil sa H2 sobrang rare, sobrang pogi, the showstopper. Pagdating mo sa isang bike meet, tambike, event, yan dala mo, lahat mapapalingon kahit anong event, kahit pumunta ka lang sa kanto, lahat papalingon, sobrang lakas ng tunog, sumisipol, supercharge, napaka-pogi pa ng nakalagay na winglets, sobrang bilis, sobrang lakas. Kaya lang, yun nga, sabi nga ng ibang gumamit nito, medyo may kabigatan. So, hindi siya compatible sa racetrack. So, hindi siya all around. Medyo mahirap siya sa racetrack, medyo mahirap siya sa mga twisties gaya ng Marilaki. Pero kaya naman. Pero hindi kasing agile. Pero yung forma talagang futuristic eh. Kaya, very close, halos dikit. Lamang lang ng konting-konti si Yamaha R1 dahil although para silang hindi may vibrate, wala sila halos vibration, pero lamang si Yamaha R1 kasi magaan. So, magaan lang siya mabigat lang siya ng konti kay Yamaha R6. Pati laki niya, yung haba ng wheelbase niya, halos 600cc lang yung size niya. At wala talagang vibration at mas magaan siya kasi kay H2. So, ito all around. Pwede ko tong pang long ride, pwede ko tong pang racetrack, pwede ko to pang traffic, pang Marilaki, twisties, kaibiyang. Yung tunog niya kakaiba. Pero sa tunog, lamang si H2 para sa akin, pangalawa si Yamaha R1. Di ko alam ha. Dati gusto ko yung mga cross plane, pero dahil sa tunog ni H2, balik tayo sa flat plane sa number 1. Pero overall number 1, syempre, hindi naluluma. Always hot. Lalo yung red-white color ni Red 1, Yamaha R1. Red-white color, sobrang hot, sobrang ganda. So yun lang guys. That's my
Top 7 sport bikes and my sport bike collection. So itong R6 nga pala kukunin na to guys ng winner. Malapit nang kunin sa atin to bukas. Kaya huling sama niya na sa group picture dito. So yun lang guys, thank you.